biro niyo po, Mr. Chair, yung aking channel, ay no, not channel, yung aking Facebook account o yung Meta account, ay sinuspend ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So wala naman ako inaano doon, impersonate or I am pretending na ibang tao kasi everyday experience ko na yun, nando doon. So hindi ko inabot kasi kanina yung parang pinag-uusapan yung violations doon sa kung kumbaga yung inyong standard na doon sa platform. Ano nga po ba yung mga violations doon sa platform kung bakit tinitake down ninyo or upon reporting, tinatanggal ninyo yung post? Mr. Chair, opo, meron po tayong, yung pinaka first level po, meron po tayong community guidelines. Community guidelines. So sa community guidelines po, andyan po yung mga pinagbabawal po natin yung hate speech, election misinformation, medical misinformation, or child abuse materials. So yun po yung mga example lang po. Sa community guidelines po yun. Meron din po tayong mas stricto, meron po tayong advertiser-friendly guidelines. Ito po yung mga additional po na guidelines para po sa mga nagmo-monetize po ng channel nila. Kasi po, ito po yung kumbaga additional rules pa po ito. Para po yung mga nagmo-monetize ng channel nila, meron pong additional responsibilities po na naka-impose po sa kanila. Okay. So you have the community guidelines at saka yung advertiser guidelines po. So ito naman, advertiser, at the same time, yung mga content creator. Opo. So they have to follow po yung parang, syempre kailangan din nila yung, first of all, merong dapat they follow also yung community guidelines. Di ba? So before, or sabay naman yung ina-apply ninyo. Okay? So yung mga hate speech, yung mga sinasabi ninyo against doon sa, hindi, sinabi na kanina to ni Congressman Barbers, yung tungkol sa mga pagmumura. Di ba? Yung pagsasabi ng threat. Meron ding threat na ganun eh. Well, siguro hindi sa inyo, hindi sa Google, Mr. Chair, yung napapakita ng video, Mr. Chair, na parang sina-assume na mamamatay ka na. No? So, meron akong ganung pero mukhang hindi naman sa kanila. So, how do you consider that? For example, sa inyo, how do you consider that po? Kasi hindi sa inyo yan, sa ibang So, would you consider that as as violation from your community guidelines? Yung pinipretend na patay ka na? So kung sa YouTube po, for example po, may nagsabi po na content creator na patay ka na po. So yun po ay isang example po ng election misinformation kasi po it goes to the qualification and status of the candidate kung kandidato po kayo, di ba? So yun po, madali po yun i-check. Tapos kung confirm po na buhay naman po yung sinasabing patay na kandidato, at yung content po na yun would be violative of the election misinformation policy at tatanggalin po yun sa platform. So even if walang nagre-report, alam mo, may ganong content, even if walang nagre-report, you are checking the content. I know, thousands yan every day. So, meron bang ganong initiative ang Google Philippines? Opo. So, sa present ko po, Mr. Chair, 97% po ng natatanggal ni Google, ni YouTube, ay automatic na po siya na nadedetect. Meron po tayong 2% na galing po sa mga nagre-report. So, kung makikita nyo po, karamihan po, yung malaking numero po, ay automatic na pong nadedetect. Pero, may mga kinds of violations po na yun po yung talagang kailangan may nagre-report po na user. So, yun, sa numero po ni Google, 2% po yung user reported. Okay. So meron kayong mismong mechanisms on your platform to detect or to determine that. Meron kayong mechanisms or you are, sabi nyo kanina, 90% you are monitoring? Tama ba yun? Kasi 2% lang yung parang nire-report eh. So, ibig sabihin, you have these mechanisms talaga to check yung mga disinformation or misinformation. O disinformation, kasi pag disinformation kasi, di ba, parang deliberately, no, na nagpapakalat ng mga maling information. Opo. So, sa huling transparency report po ni YouTube, so 97% po ay na-detect ng AI or machine learning technology po sa 97% po. 2% po yung user reported. So meron pong mga sistema upang ma-detect yung 97% na violation po ng community guidelines ni YouTube. So aside from AI, so how many percent is human intervention here? Sabi niyo may AI. So ilang porsyento rito yung human intervention? So sa huling transparency report po, sa lahat po ng tinanggal, 97% ay machine learning/AI detected. 2% po user reported, and then 1% po reported by impersonation.
paano nyo po nadidetermine na merong violation on impersonation? So, ito ba, using lang yung mga trolls na nagre-report ng sabay-sabay o nag-i-inform sa inyo ng sabay-sabay? Kasi ganyan po yung experience na, hindi naman kayo, no? Kaya, Mr. Chair, sa Facebook kasi ito tsaka sa Meta. Kaya gusto kong nandito sana yung Facebook and Meta. Kasi, Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account ng Meta dahil sa impersonation. So, kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po, Mr. Chair, ano ba yung definition ninyo yan? Kasi yung kung ganun din ba sa definition ninyo doon sa Meta? Kasi wala namang misrepresentation, I think, doon sa aking account. No, kaya Mr. Chair, imbitahin natin talaga dito yung Meta at saka yung Facebook. So, Attorney Gonzales, so ano po yung sabi niyo po, sinasabi ko kanina, no, yung impersonation on your platform, how would you define that po? Mr. Chair, ito po, basahin ko po yung impersonation policy, Mr. Chair. Content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holder rights. When a channel or content in the channel causes confusion about the source of goods and services advertised, it may not be allowed. So, meron pong mga example po. Okay, can you give us example? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Channel impersonation. A channel that copies another channel's profile, background, or overall look and feel in such a way that it makes it look like someone else's channel. The channel does not have to be 100% identical as long as the intent is clear to copy the other channel. Another example po, Mr. Chair. Personal impersonation. Content intended to look like someone else is posting it. Okay. So, ako kasi tingin ko, wala akong binabiolate doon sa ganyang definition nyo at kahit na definition in general. So, dahil sinasabi niya, Mr. Chair, na dinidetermine ito ng AI, yung impersonation, di ba kasama yan doon? So, kapag merong nag-mass report niyan o mga troll farms na nag-mass report yan, automatic ba tinatanggal niyo yung channel? Po, child sexual abuse content, automatic na po tatanggalin nyo. Hindi na po kailangan na may mag-usap-usapan pa po doon. Pero meron po tayo. Doon na lang tayo sa impersonation. Doon po sa mga ganyan pong impersonation, dahil napaka-importante po dyan yung konteksto. Napaka-importante po dyan yung history. Napaka-importante po dyan yung is it satire? Is it yung mga ganun po. So, in higher likelihood po yan po yung merong human intervention na kailangan pong reviewin at pag-usapan dahil nga po pagdating sa impersonation meron po clear cut, meron pong kailangan ng konteksto po. Okay. So that's the thing na naintindihan ko na yung sa YouTube. So yun na po, Mr. Chair, kay Mr. Gonzales. Ni-raise ko lang ito, Mr. Chair, dahil meron talaga ako tanong dahil sa Facebook. Biro niyo po, Mr. Chair, yung aking channel, not channel, yung aking Facebook account o yung Meta account, ay sinuspend ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So wala naman akong inaano doon, ni-impersonate or I am pretending na ibang tao kasi everyday experience ko na yun, nandoon. So yun na po, inquiry lang, Mr. Chair, kung ano na po ba yung status nung invitation natin sa Facebook or sa Meta. Kasi sinasabi rito, ang imbitahin natin ay yung Meta Platforms Incorporated, One Meta Way, Menlo Park, dito sa may California. So ano po bang ibig sabihin nun? So, di ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po, pag merong nagrereklamo sa kanila na ganito, at ako magrereklamo ko, doon sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days, so biro yun, kalahating taon, suspended ako dahil sa impersonation. So gusto ko silang magpaliwanag kasi wala namang due process eh. Hindi nila ako binigyan ng rason bakit nila sinuspend yung aking account, Mr. Chair. So ano po ba yung status ng invitation natin sa kanila? Well, the two mentioned social media platforms sent their excuse. Yun po yung we will tackle that during the time that we will shall we say tackle administrative proceedings and so far. That's why the reason. Any other member of this committee or the three committees who would have questions to Attorney Gonzales? Attorney, your excuse for the day. You can attend your next meeting. Thank you for coming. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I think the next interpolator is the Honorable Raul Manuel. You have the floor, Your Honor.
Thank you, Mr. Chair. Before I proceed sa isa kong point, address sana sa mga inimbitahan nating social media personalities. Nilisyon lang dun sa West Philippine Sea, Mr. Chair, kasi ngayon nga, dahil umiinit ang issue na yan, meron talagang labanan ng iba't ibang mga naratibo coming from various sides. Meron din, Mr. Chair, sa bahagi naman ng mga ang gustong tahakin na ay yung primary way para ma-resolve yung issue ay along the lines of provoking war in the area. In fact, Mr. Chair, sa Facebook, meron ding mga kumakalat na pag-shape ng opinion ng mga tao gamit ang AI-generated content. Merong isang Facebook page, Mr. Chair, ang pangalan ay Key to Good Luck, na nagpo-post ng mga AI-generated na mga picture na merong mga sea-based war ships and iba't ibang mga kagamitang pandigma na ang nakalagay ay mga flag ng Pilipinas tsaka ng US na bagamat distorted, pero para sa mga ordinaryo nating kababayan na pwedeng maabot ng mga ganito, pwedeng yun yung ma-hype up sa kanila na sentimento na karakaraka ay makipagdigma na tayo para sa West Philippine Sea. Ito, Mr. Chair, yung ilan sa mga examples, ayan, pwede kong isend sa ating secretariat for reference, pero halimbawa yung isang AI-generated photo, Mr. Chair, merong 27,000 reactions, may likes, hearts, meron ding haha-react, pero yun, pwedeng kasama na rin dito yung mga fake accounts or posibleng mga bots para lang tumaas, kunwari, yung statistics ng ganitong mga post. Meron din, Mr. Chair, ay nasa 900 reactions. Ito naman, 4,400 reactions. Parang distorted na flags pero ang gustong i-portray flags ng US tsaka ng Pilipinas. So, ganun kadelikado, Mr. Chair, kapag yan, left unchecked na yung ganitong mga pag-abuso ng artificial intelligence, lalo na sa ganitong issue na dapat mas lumalim ang kaalaman ng ating mga kababayan. So, on another topic, Mr. Chair, gusto ko po sanang matanong kung present po sina Trixie Cruz Angeles tsaka Ahmed Paglinawan. Are they present sa ating panel ng mga resource persons? Comsec, kindly answer the query of the Honorable Manuel. Thank you, Mr. Chair. Attorney Mr. Ahmed Paglinawan and Attorney Trixie Angeles Cruz are not present today, sir. Okay, Mr. Chair, kaya ko po sila gusto sanang matanong dahil meron din pong Facebook page. Ang tawag naman ay Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Kaya I would assume na sila ang nagpapagana at nagpo-produce ng content sa Facebook page na ito. At kaya ko pa na-raise, Mr. Chair, dahil meron po silang iba't ibang mga post. Pero kung meron ilan dyan na loaded na talaga ng disinformation at meron pang red tagging din, Mr. Chair. Meron po silang public post noong February 5 na ang nakalagay po, I like to quote some of the parts, sabi dito, Mr. Chair, Doc Lorene's account has been taken down. This was her last post. Tapos merong ilang mga parts doon, Mr. Chair, gusto kong i-quote din. We are now a communist state. The Philippines, our beloved country, is now being run by the CPP, NPA, NDF, who work in the shadows and who thrive when weak and corrupt leaders hold the reins of political power. At yung gasgas din na narrative, Mr. Chair, na tayong mga kinatawan ng Makabayang Coalition ay bahagi daw ng mga ganong grupo. And nandito rin, Mr. Chair, and I quote, had the 38 bloggers gone to Congress yesterday, we would now be in jail. We were told this was the plan. A plan no doubt hatched by the Central Committee of the CPP, NPA, NDF and handed down to their slaves in Congress, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, who then nudged their weak and greedy colleagues towards that direction. Tas mas mahaba pa, Mr. Chair. Why am I raising this? Kasi, Mr. Chair, I also feel that these people, inimbitahan sila dito para magpaliwanag, matanong din natin, makuha yung kanilang mga sentimento, pero hindi sila dumalo. Tapos, Mr. Chair, even recently ay
nandyan pa rin ang kanilang pagpapakalat ng ganitong mga remarks na ang nilalaman ay red tagging na actually ay nakabatay din no, sa mga hindi naman talaga mapapatunayang mga punto. In fact, Mr. Chair, by saying this, na ang gobyerno daw natin ay pinapatakbo na ng CPP, NPA, NDF, that actually raises the question, so hindi ba naging effective ang National Task Force LCAC? Kasi ang sabi ng National Task Force LCAC, mawawipe out na ang CPP, ang CPP, tsaka yung NPA. Tapos, actually, Mr. Chair, by also claiming na ganun yung gobyerno natin ngayon, nire-redtag din yung ating mga institusyon, yung Kongreso at yung iba't ibang branches ng government. So, ibig sabihin, para lang siyang nakakatawa, pero sa totoo lang, kung hayaan natin yung mga ganito, pwedeng umugat din ang ganitong mga kaisipan sa mga kababayan natin. Kaya, I would expect na humarap ang ganitong mga tao, sina Trixie Cruz Angeles, Ahmed Paglinawan, tsaka yung kinvote din po nila sa post na ito. Na edi kung ganon, the quoted post of Lorraine Badoy Partosa, it means they echo the sentiments of that person. So lahat po sila ay dapat humarap dito. And since yun, as of now, wala po, then I would end for now, Mr. Chair, and ask these same questions pag sumipot po sila.